Okay, so ito hong topic natin. Itong unang video na ating bibigyan ng komento ay mula kay Vice President Sara Duterte. Ito ho, yung kanyang pasabog. Teka ha, umpisa natin. Ito talaga plano nila kay VP Sara, gigipitin nila yun until 2028. Kasi dito sa pagpasabog ni VP Sara, mga kababayan, sinasabi niya dito, plano siyang pasukin, plano kunin, anuhin yung property niya, yung mga ari-arian nila, yung mga pera nila sa bangko, ipapa-freeze. Ano pa, pati ang kanilang ilalagay daw sila sa yung yung para hindi sila makalabas ng bansa. Yun ho daw ang plano. No, pakinggan natin si Pipi Sara, grabe talaga. Takot na takot kasi sila kay Pipi Sara eh. Sabi nga nila, ang pinakakinatatakutan talaga nila sa totoo lang, si Vice President Sara Duterte. Yan ang pinakatatakutan nila. Bakit? Paano kasi kapag si Sara na ang naging presidente sa 2028, nako, marami silang pananagutan. Lahat ng mga umapi kay VP Sara ay siguradong may kalalagyan. Ha? Baka pag buhay pa ang nanay nila, sila ay bumalik sa sinapupunan. Doon sila magtatago. Pero hintay natin, may nararamdaman. Alam niyo, may mga nakikita na akong sign, mga kababayan. Kayo ba napansin niyo, may parang may malaking magaganap itong mga darating na araw. Kagaya lamang ng mga, sana itong ating mga binamahal na men in uniform, no? Sana naman ho, makaramdam din ho kayo ng awa sa mga Pilipino. Di ba, nagkaroon nga ng pagpupulong ang mga retired, no, sa mga active. Sana naman ho, makaramdam kayo ng awa kasi sobra na talaga ang kanilang panluloko. Sobra na ang kanilang pagnanakaw. Sino kaya magnanakaw? Hindi ko na pangalanan kasi baka mamaya bigla na lang pumunta dito sa amin, arestuhin ako. Bigla lang may aro doon sa yung si Robles ba yun? Yung sa isang vlogger, mga kabayan, naglagay lang ng aro kasi nakalagay doon, Bogo Cebu. Tapos nilagyan ng aro, pina-aresto na eh. Yung pala, may ibang kahulugan po yung Bogo na yon. Oo, hindi nila nagustuhan. Yung aro. Iba ang ibig sabihin ng aro. Pati yung mga ganong post. Kaya kayo mga kababayan, mag-iingat kayo ha. Mag-ingat kayo sa mga ano nyo. Huwag kayong ng kwan kasi iba ho ngayon ang kwan. Ang administrasyon ito. Tingnan yung NBI, ang bilis ng aresto ng ordinaryong Pilipino. Pero yung mga kawatan, hindi nila ma-aresto. Diba? Wala tayong nababalita pang mga inaresto nila bukod sa kawani ng DPWH na miyembro ng BGC. Diba? Imagine yung mga kababayan, nag-post lang tapos nilagyan ng araw, inaresto na. Ano ibig sabihin nun? Ganyan ho sila katindi ngayon. Tinatakot nila ang mga Pilipino, tinatakot nila na wag mag-ano sa gobyernong ito. Sa tingin ba nila, mapipigilan nila ang taong bayan maglabas ng galit? Pati nga ito yung isang Muslim na natin, no, inanuhan din ng warrant of arrest. Ewan ko si Super DM kung may ganun din kasi may nakita rin ako po si Super DM eh. Alam niyo mga kababayan, nakakatawa, nakakalungkot. Hindi na nakakatawa, nakakalungkot itong ating NBI natin na ito, no. Na ganun ang naging hakbang niya. Na anaresto yung tao na kasi freedom of speech, freedom of expression, di ba? Tapos ganun ang ginawa niyo sa tao, pinaaresto niyo, di ba? Inaalis na nila ng karapatan ng malayang pamamahayag ang taong bayan. No? Pag si Bongbong Marcos ang nagagalit sila, todo protekta sila. Diba? Wala ko tayong maasahan ngayon sa pero ako hindi pa rin ho naalis ang tiwala ko sa men in uniform, lalo na ho sa AFP kasi may mga nababalitaan ho tayo na konting-konti na lang daw ho, talagang magsisiklab na raw ang kanilang galit. Konting-konti na lang daw ho, sisiklab na. Yan ang mga naririnig ko rin sa ibang mga vlogger, no? Kagaya nung yan, sina Colonel Metran, yan, mga naririnig yung kanilang mga
opinion. Alam niyo naman sila talaga ay mga may contact dyan sa sa mga active pa na alam niyo naman yung mga retired mga retired AFP PNP officials nagkakaisa yan nagkakaisa yan sila nag-uusap-usap yan sila at di ba nga ho kinausap din nila ang AFP tungkol diyan sa kasi talagang dismayado na ho ang mga Pilipino. Tapos meron pa may napanood ako sa mayroon daw silang gagawin parang noise barrage every Friday, magsuot daw ng puti pero wala akong tiwala sa mga yan. Yung mga yan ho, pag dilawan, alam niyo na, huwag niyo na asahan yan. Kasi ayaw nila kay Sara So hindi sila papabor na, alam niyo na mapalitan ni BP Sara yung nakaupo. Hindi sila papabor. Kaya kontra yan sila sa panawagan naman ng mga Duterte supporters. Alright, so pakinggan natin si BP Sara mga kababayan. Umpisa na natin ito mga kababayan, si Vice President Sara Duterte. Sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Ano ba gusto nilang gawin? Magtatanim. Magtatanim kagaya daw di umano ng ginawa kay dating Congressman Arnolfo Teves. Magtatanim sila ng mga ebidensya para lalo nilang madiin si BP Sara or para madiin nila si BP Sara para makasuhan. Yun ang pinaplano nila. Buti na lamang si BP Sara ho ay may mga nabibigay din sa kanya mga impormasyon. Hindi porket ganyan si BP Sara, akala nila siguro ay wala nang dyan. Akala nila siguro lahat ng mga nila ay hawak na nila. Kumbaga yung plano nila hindi nasisingaw. Kasi nagkamali sila. Kaya nakakatanggap ng impormasyon na ganyan si BP Sara, mga kababayan, dahil marami ang nagtitiwala kay BP Sara. Kaya lang tahimik lang sila. Ayaw na muna nilang kasi nga mahirap na nga naman. Kailangan mo na milyon-milyon talagang lalabas. Okay? So magtatanim mo sila ng mga ebidensya na kung saan pwede nilang makasuhan si BP Sara. Yan ang gagawin nila. Isipin nyo mga kababayan. Ano itatanim nila? Armas, barel, granada, droga. Imagine niyo. Yung kagaya ni BP Sara ba? Yung kagaya ba ni BP Sara, sa tingin nila, maglalagay ng mga armas siya sa bahay niya? Maglalagay ba yan ng granada? Maglalagay ba yan ng droga sa bahay niya? Yang tipo ni BP Sara, ano yan sa mga ganyang klaseng Tapos tataniman mo, kagaya nga ho nung, di ba, naalala nyo noong kasagsagan ng, yung bago-bago pala si Tatay Digong sa Dahig. Di ba yan din ang pumutok noon? Yan din ang pumutok noon na papasukin ang bahay ni Tatay Digong. At magtatanim sila ng ebidensya para lalong madiin si dating Pangulong Duterte, makapag-ano sila ng matibay na ebidensya para talaga wala nang takas si Tatay Digong. Wala nang hindi na makalaya. Ganon ang plano nila hindi naman ganun kasi ang mga Dabawenyo ho, magbabantay na naman niya sa bahay ni BP Sara. Kaya ho mga kababayan, kung may mabalitaan tayong ganyan, ay alam na natin kung ano yan. Pwedeng talagang sasabihin natin nagtanim sila dyan. Papasukin mo bahay ng Vice Presidente, wala ka ng respeto. Sino may utos niyan? Sino kaya may pakana niyan? Yung halimaw. Yung halimaw sa banga, yun ang may pakana. Gusto kasi talaga nila, si BP Sara, tuluyan nilang makasuhan. Kasi kahit na si Boying Rimulya ho ay ombudsman, mahirapan pa rin ho siya idiin si BP Sara. Mahirapan pa rin siya kanina sa kaso. Mahirapan pa rin siya mag-relay doon sa impeachment na yun. Kasi walang katibay-tibay. So gagawa talaga sila ng paraan. Pati nga ho yung SALN, di ba, imbestigahan. Plano pa daw nila sabi ni BP Sara dito.
nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So, hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin, Yan ha. Red notice. So, hindi makakalabas ng bansa si VP Sara. Hindi siya pwedeng makaano doon. Ano pa? AMLAC. Yung kanyang mga bank account, no? Ipapa-freeze yan. So, lalong hindi makakagalaw si VP Sara kasi wala siyang pera eh. Ganun ang gagawin nila. Akala naman siguro nila, atrasan sila ni VP Sara. Huwag niyo hong pilitin ang taong bayan na magalit sa inyo. Kasi kapag si VP Sara na ho ang inapi, magwawala ho ang taong bayan, magagalit ho ang taong bayan, baka magkagulo na ho ng tuluyan ang Pilipinas. Baka magkagulo na ho ang Pilipinas pag ginawa nyo yun kay Vice President Sara Duterte. Hindi ho sa tayo ay nananakot. Yun ho ang sa tingin ko na posibleng mangyari. At baka nga ho, kahit ang mga men in uniform na nagtitiwala sa mga Duterte, biglang lumantad yan at magwala. Kahit na ang mga tahimik dyan ng mga men in uniform, baka biglang sumiklap ang galit niya kapag si VP Sara na ho ang inano. Kasi si VP Sara lang ho kasi talaga ang inaasahan natin. Sa sobrang takot nila kay VP Sara, talagang gagawa nila ng paraan na maipakulong itong ating mahal na Vice President. Ganun talaga sila kasama. Sino kaya nagpupush yan? Yung babae o yung halimaw sa banga? nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Grabe, no? I-freeze yung pera, pati yung properties mo, kukunin na. So, hindi ka na makakapasok. Anong gusto silang gawin kay VP Sara? Maging taong grasa, yung sa lansangan na lang tumira? Ganon sila kasi nga. No? Alam nyo, yung mga demonyo na yan, hindi magtatagumpay. No, yung mga demonyo na yan. Maniwala kayo sa akin. Yung mga yan, buhay pa sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Hindi kung tatanggapin sila ni Satanas. Kasi may napanood akong video Tinanggihan nila yung mastermind ng magnanakaw Tinanggihan ni Satanas yung mastermind ng magnanakaw, mga kababayan. Tinanggihan niya talaga. Ayaw niya, baka agawin niya pati trono ko. Pinapanood akong video, mga kababayan. Imagine niyo, pati si Satanas ayaw tanggapin yung mastermind ng magnanakaw. Kasi daw baka raw nakawin pati trono niya. Saan siya ngayon ilalagay? Kasi kahit si Satanas, tinatabla siya. Paktay na. Baka wala siyang pupuntahan. Baka durugin na talaga siya ng todo. Ganon sila kasama. Lahat gagawin nila para lang mapanatili sila sa kanilang mga posisyon. No? Yung plano nilang ito kay Vice President Sara Duterte, hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. Kung sila ay naniniwala pa sa Diyos, hindi nila gagawin yan. Kaya lang, takot sila, hindi nila kaya lumaban. Hindi nila kayang tapatan si Vice President Sara Duterte. Takot na takot sila. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Ganyan, So, ganyan-ganyan din yung plano nila noon kay Tatay Digong. May clearing team sila, papasok sila sa bahay, tapos maglalagay sila ng kung ano-ano, tapos tsaka sila magse-search. Alright? So, itong galawan na ito talaga, galawang desperado na. Galawang desperado, kasi nga alam nila na wala naman talaga. Alam nyo, pinapanalangin ko Lord, sana yung mga gagawa niyan, hindi na sila, wag yun ang hayaan. Sana i-paralyze yun na lang sila. Sana i-paralyze yun na lang yung mga nagpaplanong kumuha ng kanya kay Vice President Sara Duterte. Yung hindi na sila makakilos. Hindi na sila makapagsalita.
Kasi ho, kung magpapatuloy ho ang kanilang kasamaan, hindi lang ho si VP Sara ang pinapahirapan nila, hindi lang ho ang mga Duterte. Taong bayan na ho, milyong-milyong Pilipino ho ang may magdurusa. Hindi na ho kami nakakaramdam ng kaginawahan sa buhay. Imagine niyo, sa sobrang mahal ng bilihin, no? Sa sobrang mahal ng bilihin, yung 1,000 namin, hindi na ho namin paabot ng 1,000. Kapos na kapos ho ang 1,000. Grabe na ho talaga. Kaya sana, Lord, kayo na hong bahala sa kanila. Sana, no, yung hindi na sila makagala pagising nila sa umaga. Parusahan nyo sila sa ganung way para ano, wag naman silang tsugiin. Wag naman silang gurgurin. Yung ano lang, para maramdaman nila na yung ginagawa nila, no, yung pagsisihan nila yung ginagawa nila. Depende lang siguro kung may ano sila sa Panginoon. Baka hindi rin sila magsisi kapag pinarana sa kanila yung ma-paralyze yung katawan nila. Pero yung talaga sana hindi na sila makagalaw pagising nila sa umaga, hindi na salita na lang sila o kahit sana sa salita utal-utal na. Hindi na maintindihan. Gano'n sana. Kasi ang sama-sama ho ng plano nila eh. Imagine niyo yung isang taong inosente, kagaya ni Vice President Sara Duterte, gagawa mo na ganyang ibang klase, 'di ba? Talagang wala na silang wala silang mga puso. Ha? Wala silang puso, hindi na nila iniisip yung na sila ay talagang nakakagawa na ng kasalanan. Ngayon si Satanas tuwang-tuwa. Nagdiriwang kasi yung kanyang mga kampon sa mundo dito sa Pilipinas ay patuloy sa paggawa ng kasamaan. Alam niyo naman si Satanas, ang gusto niya, ang mga tao ay gumawa ng kasamaan para na sa gano'n, marami siyang makakasama sa impyerno. Pero yung isa lang talaga ang hindi tatanggapin, yung mastermind, yung buhaya. Tinanggihan niya talaga yon. Kasi baka nga raw ho agawin yung kanyang trono. Pero ito mga napaplano ng masama kay Vice President Sara Duterte, kampuno yun Satanas yan at nagdidiwang ho ngayon si Satanas. Dahil yung kanyang mga alagad dito sa Pilipinas, sa mundo, ay patuloy na gumagawa ng kasamaan. Patuloy na gumagawa ng kasamaan. Nagbubunyi ngayon si Satanas. Sabi ni Satanas, siguro, marami ako makakasama na sa aking maging kahariang impyerno. Marami akong susunugin sa dagat-dagatang apoy. Kasama kami masusunog sa dagat-dagatang apoy. Wala ba silang puso? Hindi pa nila iniisip na yung kanilang ginagawa ay talagang napakasama na, hindi nakalugod-lugod sa Panginoon? Hindi ba sila natatakot na ang kahantungan nila ay sa impyerno? Yung mga kayamanan nila na yan, hindi nila madadala sa impyerno. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa mundo kasi yan ay panandali ang lamang yan, kaligayahan. Ang mag-ipon kayo ng kayamanan sa lilikhain kong paraiso. Di ba? Yan ang sinabi ng Panginoon. Kung ikaw ay iniluwal sa mundo na hubot-hubad, ganon ka rin lilisa sa mundo. Babalik ka sa alikabok. Kaya wala kang madadala kahit 5 sa iyong mga kayamanan. Diyan lang din yan. Maiiwan lang din yan. Ang kaso ho, mga kababayan, paano ho kung magparusa ang Panginoon? Hindi lang sila, buong pamilya nila ay parusahan. Di ba? Kaya nga sana, kahit man lang ho, ma-paralyze na lang para maiparamdam sa kanila yung ginagawa nila kasamaan. Grabe. No, yung plano nila dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi na talaga ito kalugod-lugod sa Panginoon. Sana Lord, i-save niyo po ang Pilipinas. I-save niyo sa mga kampo ni Satanas. I-save niyo ang Pilipinas sa mga kampo ni Satanas. Yun yung mga plano nila kay VP Sara. Kaya si VP Sara, sa totoo lang, mga kababayan, nakikita ko dito kay VP Sara, nahirapan na rin siya.
Pero dahil sa dami ng mga sumusuporta at nagtitiwala sa kanya, lumalakas ang loob niya. Lumalakas ang loob niya. Pero hindi pa puwede na puro gano'n na lang. Sana sa October 12. Sana yung kahilingan na mga barko. Kasi meron ako nakitang post na nanawagan kay Manong Chavit, barko daw eh. Kayang-kaya ni Manong Chavit yan mag-provide ng barko. Alam niyo naman si Manong Chavit eh. Gigil na gigil din niya kay Ngagba eh. Diba? Sabi natin, mag-provide si Manong Chavit. Kasi parang yung isang post na nakita ko oy, Manong Chavit will provide barko. 6 na barko daw from Visayas. Yung sa Mindanao, wala yatang barkong biyaheng barko. Pero pwede naman yata, no? Sa Davao, no? Manggagaling yung may ano naman yata na pwedeng bumiyaheng barko. Diba? Malay natin, mga kababayan. Magtutur lang ho yung galing sa Visayas at Mindanao dito sa Luzon. Gusto nilang ma-experience ang Luzon. Pasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. Yan, narinig natin, no? Etong pasabog ni VP Sara. Pero dahil nga ho, meron pa rin ho talagang nagmamalasakit kay VP Sara, kaya na ipaparating yung mga informasyon, no? Yung mga plano nila, ng mga plano ng mga kampo ni Satanas. Pinapartingin kay VP Sara. So, hindi yan sila magtatagumpay mga kababayan dahil ako naniniwala ako na itong si VP Sara ho ay gagabayan talaga ito ng Panginoon dahil nakikita at nararamdaman naman natin kung gaano siya nagmamalasakit sa taong bayan. Napatunayan niya ho yan, hindi lang nung dumalaw sa Cebu na kung saan ho si VP Sara ho magdamagang nakipagpuyatan doon sa mga kaanak ng mga nasawi sa lindol. Talagang matyaga ho siya doon na nagpuyat, no? Kahit na siya ay tinadtad ng lamok, hindi niya ho iniwanan ang mga pamilya ng mga nasawi. Pinakita talaga ang pakikidalamhati, ipinaramdam niya na siya ay nagluluksa din sa nangyari sa mga biktima ng lindol. At hindi lang ho naman yan isang beses na ginawa ni VP Sara, maraming beses na ho ginawa ni VP Sara yan. Yan ho pwede natin ipagmalaki talaga na ang itong Vice Presidente ay talagang nagtatrabaho ng maayos. No, nagtatrabaho at ginagampanan niya talaga yung pinangako niya, yung trabaho niya na hindi kagaya ng isa diyan puro pangako. Kagaya lamang ho na nagpunta siya sa Cebu, nangako siya. Nakakagigil ho kasi gigil na gigil si Sir Ted Pilot. Pinangakuan, isasuggest pa sa Congress. Isasuggest pa raw, doon lang ako sa 20 pesos. Imagine niyo nasa lantanan ng lindol, bebentahan mo pa ng 20 pesos. Buti pa nga ho ang mga vlogger Buti pa nga ho ang mga vlogger, mga kababayan. Kasi nagpuntahan doon yung mga charity vlogger like Ruel of Malalag from Davao. Pumunta ho siya sa Cebu para mamahagi ng tulong. Ano ho yan galing sa mga kababayan din natin, mga sponsor. Buti pa nga ho yung mga kababayan natin talagang sila ay nagparamdam ng malasakit sa mga kababayan nating nasa lantanan ng lindol.